We want to talk about yung the Comelec resolution identifying yung dominant majority party and the dominant minority party, among other things, of course. Excuse me. Of course, the majority party is Lakas CMD. The minority party happens to be Nacionalista Party. Of course, a lot of people are asking, how can it be that you have the majority and the minority party belonging to the same alliance or the same slate? Actually po, matagal na pong naging issue yan several elections ago kung bakit, in fact po, ang sinasabi ng iba, dapat talaga yung genuine opposition ang minority party. Kinwestiyon na rin po yan sa Korte Suprema at consistent po ang sinasabi rin ng Korte Suprema kahit po yung ating patakaran tungkol sa pag-determine kung sino majority at minority na kung sino ang number 2 sa ranking, siya po ang magiging dominant minority party. At sana nga po kung magkakaroon ng legislation na maiko-correct yan at sasabihin na dapat ang dominant minority party ay yung galing sa isang genuine opposition halimbawa, then yun po ang masusunod po. Pero sa kasalukuyan, dahil po sa umiira na patakaran at saka sa SC decision, yan po ang paraan ng pag-determine natin ng dominant minority party. Chair, anong patakaran yon? Ano yung term of reference ng ganyang klaseng definition? Very simple naman minority, majority, nung 85-86, malinaw yung definition yan. Yung minority ay in opposition to the majority. Parang, tama po. Hindi naman kinakailangan ng mahabang kwento, paliwanagan, di ba? So, tama po kayo, Sir Ronald. Kaya na po nagkaroon ng decision sa Supreme Court at pasensya na kung hindi ko agad mabanggit yung eksaktong cases. In the cases na po yan, na talagang dinala po sa Supreme Court yung issue na dapat ang pagpili ng dominant minority hindi nakabase sa kung sino ang number 2. At yun po ay lagi po na-affirm ang nagiging ruling ng Comelec sapagkat hindi naman pumalaman din ma-determine kung sino ang paraan ng pag-determine ng tinatawag na genuine o yung tunay na oposisyon. Kaya po ang basihan lang ng Korte Suprema kung sino ang number 2 doon sa ranking na after po ma-ranking sila base sa mga criteria na nilalabas po ng Commission on Elections. Sir, can you maybe backtrack and explain how you guys ranked the parties? Kasi 11 po yung nag-apply, no? 11 filed their petitions for accreditation. Could you walk us through, for those who don't know, how you ended up ranking these parties? May mga criteria po katulad halimbawa ng history ng mismong partido, gano'n na sila katagal at pagka yung mas matagal, pinakamatagal, 10 points, naka-point system po yan. Pagkatapos yung pong bilang ng kanilang mga incumbent na opisyal sa pamahalaan na elective, magmula sa pinakamataas na presidente hanggang sa pinakamababa, may point system din po yun. At pagkatapos yung pong ilan ang tumatakbo sa kanila ngayon sa kasalukuyan sa lahat ng pwesto na available for this election. At pang-apat po kung ilan ang pinapatakbo nila na kababaihan doon sa kanilang slate sa iba't ibang posisyon magmula sa national at local, may point system din po yan at meron pang isa pa na criteria na pinagbabase, may point system po, and then after po magbigyan ng percentage, corresponding percentage yung kanila pong presence o kanila pong bilang ng mga nakaupo sa kasalukuyan, dyan po magkakaroon ng suma total upang mag-arrive doon sa ranking na tinatawag. Chairman, you're pointing to the Supreme Court sa legislation for this itong resulta na to. I understand ilang beses na nagpadala ang Commission on Elections sa Congress ng mga proposal, di ba, for electoral reforms. Kamusta na po yung kasama ba to sa etong ganitong issue dahil question na to several times sa inyo Kasama ba dun sa mga proposal niyong reforms etong para maremedyohan tong ganitong sitwasyon? Opo, Ma'am Ami, kasama rin po yan sapagkat alam niyo po naka-include kasi yung majority-minority party determination sa 1985 election code natin. Yes, Yun nga po, at that time, manual election tayo. Talagang napaka-importante yan. Lalabanan yung dominant majority-minority. Siguro maliban doon sa issue ng pride. Nung po kasing manual election, tayo po ay may kopya ng mga election returns. At kung natatandaan po natin, ito ang kopya ng election returns at sa 7 pong yon, ang pang-5 kopya ay binibigay sa dominant majority party at yung pang-6 na kopya ng bawat presinto ay binibigay sa dominant minority party. Yan po tayo ay naka-carbonless paper na pag sinulat mo sa original sa harap, bumabakat siya hanggang sa likod. Siyempre, pag number 5 ka, medyo malinaw-linaw pa. Pag number 6, medyo malabo na ng konti. Samantalang yung iba pong hindi pa majority or minority, sila po ay hindi entitled sa kopya ng election returns. At siyempre, yung pong presensya
mamami ng watcher sa loob ng presinto. Sa sobrang liit po ng presinto, ang nakakapasok lang po dyan ay ang watcher ng dominant majority, dominant minority party, may preference po sila. Kasama pa po ang Citizens Arm. Sa canvassing sa bayan, sa City Hall, pati ay nakakapasok din ay ang dominant majority, dominant minority kung may limited space. Ngayon po may dagdag ngayon, wala pong may ER po tayo. Kaya lang kahit po yung 10 major political parties ay entitled na rin ng kopya ng election returns sapagkat 30 kopya po lahat ng election returns ang ipiprint ng makina. Kaya lang mauuna muna yung dominant majority at minority do sa first siyam na kopya ng ER bago siya mag-transmit ng result. Ang pinaka-importante, I think po ngayon sa dominant majority at saka dominant minority na wala sa batas ay yung pong presensya at pagkakaroon ng server. May sarili na po silang server ngayon na kung saan mula sa presinto, ito po ay maipapadala na sa PPRB, sa NAMFREL, sa majority party, sa minority party, may sarili silang result mula sa presinto sa buong bansa. Yun yung pinakamahalaga rito, Chairman, dahil ang purpose sana ng minority is to check the majority. How can they check each other na sila lang ang may absolute na hawak ng server na pareho silang magkaalyado? Yun yung fundamental na flaw dito sa ganitong klaseng sistema. Tama po kayo, Sir Ronald. Ako po yung nag-agree dyan. At ako po yung merong suggestion naman doon sa mga hindi nakabilang o hindi po napiling dominant majority or dominant minority base sa criteria po na naka-establish po natin. Alam niyo po, ang PPCRB at NAMFREL ay may sarili pong servers at sila po very much willing to enter into any MOA with anybody para po magkaroon din ng access sa kanila pong server. Ibig sabihin po, sure naman na dapat talaga kung ano yung naipapadalang result sa isang server, dapat pare-parehas yan sa lahat po ng servers, hindi dapat magkakaiba. So kung halimbawa yung majority party o yung napiling minority party ay hindi makapag-share o ayaw mag-share, huwag pong mag-alala, may iba pa pong servers. Ang media may sarili pong server. Halimbawa, ang Philippine Star o ang TV5, siguradong meron po silang representante doon sa mga servers natin na yan. Kasama na rin po ang DICT sapagkat meron po silang tinatawag na mirrors server na naka-mirror sa COMELEC po sila. Sir, earlier you made reference to the Omnibus Election Code, BP 881. Pero yung Omnibus Election Code nga, mas klaro pa nga eh. It calls it the dominant opposition party and it's defined as the group, organization, or coalition opposed to the majority party. Unfortunately, it's in a transition transitory provision. So it only applied to the succeeding presidential election. So, sir, what's the solution here, sir? Talagang you need to have a revision, an amendment of the 1991 synchronization law? Legislation, Sir Ed. Alam niyo po, kahit po hindi na yung kabuuan ng Republic Act 7166 na binasa niyo po, kahit lang po yung provision lang na yan on determination of who should be really determined as the dominant majority party and how do we determine really the dominant minority party a departure sa present na meron tayo. Kung magkakaroon po ng legislation, the COMELEC will surely and definitely follow. If indeed the purpose is whoever is opposing the majority party and should be considered as the opposition, then so be it. The COMELEC will be supportive of any initiative. Dahil kung medyo logical yung ating Kongreso, madaling gawin yan eh. Ang problema kung yung tanong nga kung logical. Well, it's okay. You don't have to answer that, Chair. Pwede nyo itulak, di ba? Pwede nyo itulak, Chairman. Are you planning to? Kasi dati nag-initiate na kayo eh. Wala nga lang nangyari. Yung Alam ko nyo bang ulitin? 150 pages namin na draft ng revision, revised Omnibus Code. Pag pumasok po ang 20th Congress, muli po namin pong ipopropose po ito. Baka sakaling usad po ito, sakaling maipasa na natin yung bagong election code na unahan pa po kami ng Bangsamoro election code. Tama. Sir, we've got about 5 minutes left. If I could just steer the conversation to another issue, yung AKAP guidelines, the distribution of AKAP, kakalabas nilang po ng guidelines. It basically prohibits presence of any politicians, pati yung any display, banners, or any kind of materials linking the politicians to the ayuda. Kailan po magsa-start? And how are you planning to enforce it?
Ma'am Regina, we received, indeed, tama po kayo, we received already the guidelines as submitted by DSWD. Sila po kasi yan sila nagpapatupad yan. Kami po hinihingan lang nila ng exemption. Ngayon po pinag-aaralan namin yung guidelines as to whether nag-comply yan sa ating mga condition. Like for example, talaga bang hindi maaabuso yan ng mga politiko? Number 2, talaga bang yung listahan hindi galing sa politiko o yung mga kandidato? Talaga bang hindi matatanggal yung pangalan ng isang beneficiary dyan dahil lang sa hindi siya supporter ng isang politiko o kandidato? Hindi dapat ito inaabuso dahil hindi naman pera nila yan. So, gusto naming alamin kung eksakto po yung gusto naming ma-envision na maayos na guidelines sapagkat hindi pa po namin ina-actionan yung 12.6 billion na request for exemption na pangalawang batch ng AKAP. Yung na-approve lang po namin ay yung 882 million na meron pong conditional approval subject sa submission ng guidelines. So, asahan nyo po, before mga early part ng next week, we're going to act on the second request as to whether makukontento po kami sa guidelines na sinabit sa amin ng DSWD. Sir, tama ba intindi ko? Pati yung pamimili o yung pagpili ng recipients, kung may kinalaman doon yung mga politiko, yun sisilipin ninyo? And how do you intend to do? I mean, sorry, we haven't seen the guidelines per se, as submitted by DSWD. Was it addressed there in the guidelines? Was it even included in the guidelines? Initial review ko po, assessment, mukhang na-address naman po. Tama po kayo. Na-address po iyon sapagkat ang katanungan doon, sino ba talaga ang class ng mga mamamayang Pilipino ang bibigyan? Ang sabi po, yung mga low income earners. So yung mga bababa sa minimum wage na earners. So may mga listahan po sila doon, may mga classification na pwede magpagawa ng listahan. Pero ang tanong pa rin, paano at saan manggagaling yung listahan. So gusto ko po makita yon pagka nag-zero in akong mabuti doon sa guidelines po na sinabit nila. Well, in relation dyan, Chair, papasok na naman ako sa usapin ng logic. No? Dahil ang department kasi, ang AKAP kasi is para doon sa mga minimum wage earners. Yun yung target constituency niyan. Ang may hawak ng listahan ng minimum wage earners ay yung DOLE, not the DSWD. So may hirapan talaga yung DSWD at papasok talaga doon yung possibility na magsasubmit ay mga politiko dahil nga wala naman silang listahan. Yung DOLE may listahan at mahirap gamitin ng politiko dahil ang listahan talaga minimum wage earners. So hindi ko makita yung, okay lang sa akin yung AX, okay lang yung na DSWD yan. Pero yung AKAP na ang target ay minimum wage earners, yung may hawak na listahan ng minimum wage earners ay DOLE, not the DSWD. Of course, hindi nyo naman mandate yan. Ilang nga nakikita ko an additional illogical framework dito sa AKAP na ito. Although, Sir Ronald, yung pong guidelines ay isang parang isang tatlong ahensya ng pamahalaan ang nag-draft nito at yung po ay DSWD, ang DOLE kasama po ang NEDA. And so gusto ko pong alamin, tama yung sinasabi nyo, kukunin ba ng DSWD ang listahan mula po sa Department of Labor and Employment? Nung nag-hearing po kami sa Senado, may magandang naitanong doon. Ang naging katanungan doon, hindi ba parang tinutulungan natin, parang pinapayagan natin yung mga hindi nagbabayad ng minimum wage sa ating mga kababayan dahil tinutulungan pa natin yung mga kababayan natin na hindi nakakasweldo ng tama, samantalang ang dapat parusahan yung employer. So may mga ganun pong lumabas at yung po yung gusto ko rin makita doon sa guidance kung paano sasagutin yung mga ganyang klaseng katanungan. Okay. Mga gaano katagal po kaya nyo yan pag-aaralan? Malapit na po eleksyon Hanggang next week po, Ma'am Ami, ang prohibition po sa social services ay papasok pa lamang sa March 8. March 28. So dapat bago mag-March 28, may malinaw na direction mula sa COMELEC kung papayagan namin yung exemption o hindi po. Okay, and then very quickly, Chair, tama po ba, did I understand correctly, DSWD is asking for another 12 billion pesos in exemption for AKAP funds distribution? Yes po, Ma'am. Ano po yung rationale there? Because po malaki po yata yung budget para sa AKAP and therefore naka-per quarter po yung pag-release po niyan, nakadepende sa kanila. So, yung una kasi pina-approve, Ma'am Regina, sa amin, 882 million lang po Pero yung pangalawang batch na po ito ay 12.6 billion. So, mukhang ang kabuuan po yata ng AKAP na nakalagay sa GAA, kung hindi tayo nagkakamali, 26 billion po yata. Doesn't that defeat the rules against the distribution of AKAP aids without the politicians interfering? 12 billion is a huge sum, no?
Yes, basta dapat po, Hindi ba pwede delay na lang yan? After the Sandali na lang, elections. election na eh. Yeah. Sandali na lang, election na. hindi talaga para sa amin po kasi yung mga bagay na ganyan because it pertains to the executive department. Ang sa amin lang, basta siguraduhin lang namin na hindi siya mapupolitika. At responsible sa amin ang ahensya dahil kapag hindi po nasunod yung guidelines o yung kondisyon namin, sila po mapapailan ng kaso dito sa amin. Saka siyempre po, sa mga susunod, ba't pa kami mag-i-issue na exemption kung malalabag din lang pala at hindi masusunod? Correct. Saka at this point, paliwanag siguro natin na yung role ng COMELEC is ministerial. Halimbawa, dito sa listahan ng dominant at saka minority, hindi nila decision yan. Baka kasi, Chair, masisi kayo. No? Linawin natin na ini-implement nyo kung ano yung batas, kung ano yung napag-desisyonan. No? Supreme Court ruling. Baka masisi kayo ng masisi na hindi naman kayo illogical. No? Baka sabihin na illogical kayo, di ba? Nasa Kongreso ang power. Makikitingin din po sa mga titingin po. Makikitingin niyo po kung tama yung computation namin. Alam niyo naman po na kaya po tayo nag-law. Medyo mahirap din po yung mathematics at saka yung statistics. Medyo tingnan niyo po kung tama yung aming point system doon at saka yung averaging namin para malaman namin kung talagang tama yung ranking. Okay. We're gonna have to leave Okay. that there. Thank you so much for joining StoryCon. COMELEC Chairman George Garcia, thanks for your time. Maraming salamat. Salamat. Chairman. Thank you, Chairman.